Wednesday. Punta ka natin ng Wednesday. Tsaka hindi makakapunta sila po. Pwede sila yung mga paso. Ngayon lang po ako sinusipin. Okay? Ano ako sa ako na sa Batangas? Okay, nagpapahal. Ha? Pero Wala po siguro tayo. wala ka naman si Pastor. Sama po natin sa panalangin ng pastor po natin na nasa gawain sa sandali ito. Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Panginoon para po sa buhay po na panibagong binigay sa atin. Para po tayo makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Panalangin din po natin yung gawain dun sa Bato, Sunday School, mga taga-Bato po. Patuloy po natin sila isama sa panalangin na lagi po silang samahan at mapuntahan po yung mga kapatid natin na nagtuturo sa magandang balita. Ayun, sa pagsisimula po natin sa Sunday School, bago po ang ating worship service ay mag-umpisa na po tayo. Ito po'y doon po ulit sa 1689 Baptist Confession of Faith. Ulitin ko lang po, no? Nasabi ko na rin po ito ng mga nakaraang buwan o nakaraang taon na yung 1689 Baptist Confession of Faith ay ito po ay magiging statement of faith po ng ating iglesia or ng ating church. So, napakahalaga po na pag-aralan natin yung librong ito na sinabi po sa Tagalog, napaka-convenient na po sa atin at madali na unawain kaya may mga salin na po Tagalog. Kung gusto naman po natin ang salin na English, based po sa research ko, ito naman po ay open domain or ibig sabihin, po sa lahat. Pwede po search by web, pwede po natin tignan sa internet yung salin ng English. I think sa Tagalog, ganun din po. So, kung wala po tayong hard copy, pero we pray na magkaroon po tayo ng hard copy bawat isa para at least meron po tayong copy ng ating statement of faith. At sa pag-aaral po natin dito sa 1689 Baptist Confession of Faith, binigay na po ng Pastor Edmond na pag-aralan po natin yung tungkol sa pag-ikha. Ang ikha po natin yung sa aralin po kung tayo po ay may hard copy o meron po tayo book. Ito, nandun na po ito sa lesson 4 about creation na po. Kaya ito na po yung sisimula natin sa mga na linggo na pag-aralan. Good morning. Happy birthday, Kit. Happy birthday. Kala po namin hindi namin kayo makasama today. Iba pa po nalaman. Sabi na. Kaya po, no? Po sa pagsisimula natin, bago po tayo magsimula, hayaan niyo po muna akong panalangin pag-pray po natin yung ating pag-aaralan sa umaga ito. Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung pong banal, makapangyarihan, Diyos na nagpapatawad, yung pong Diyos na makabagi, lumalapit po kami, Panginoon, sa inyo sa umagang ito. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa anumang po karumihan na nakikita niyo po sa aming Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga bagay na hindi nakapagbibigay ng panigulat po sa inyo. Sa tuwa po ng aming mga kamay, na sinabi po ng aming bibig, ngayon din po, Panginoon, sa mga inisip namin sa aming po kapwa. Panginoon, humingi po kami sa inyo na kapatawaran sa mga bagay. Kami po hindi karapat-dapat, pero kami po hindi kinahabagan. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Lagi po kami nagpapasalamat na nagbigay po kayo ng kapatawaran sa amin sa pamamagitan ng Panginoon. Ngayon, humihingi po kami sa inyo ng karunungan sa umaga nito na maunawaan po namin mga talata, mga mensahe po na gusto niyo po ipatin sa amin sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. So, Panginoon, maging katotohanan po sa bawat isa sa amin yung pagsasalita, Panginoon, ng inyong mga anak sa pamamagitan po ng mga talatang aming pumubuksan. Ngayon, sa umaga rin po ito,
dinadalangin din namin yung mga kasamahan namin, may mga pupunta pa po ito Panginoon, na loobin na nawa, makasama namin sila ng mapayapa at magdulosay sa umaga ito, ng may pagpupuri at pasasalamat. Nihahandog po namin sa inyo, Panginoon, yung aming po pagsasama-sama, nawa ang inyong pong banal na pangalan, ang maitaas namin po ang aming mga sarili. Salamat po aming amang Diyos, ito po yung aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 1689 Baptist Confession of Faith. Ito po yung sa wikang Tagalog. Nandun na po tayo ulit sa tungkol sa paglikha or yung araling apat. Sa lesson 4 lang tayo tungkol sa paglikha. Mabasahin ko po yung 1689 Baptist Confession of Faith. Then, ito po yung ating mga aaralin, mga bubusang kalakad ng mamaya. Yung mahaba po yung marami pong verses, yung ating po mga bubuksan. Ito po yung sabi doon sa tungkol sa paglikha. Sa pasimula ay kinalugod ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu para sa kapangyarihan ng kalulwalhatian ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan at kabutihan na likhain o gawin ang sanglibutan at lahat ng mga bagay na naroon. Nakikita man o di nakikita sa loob ng 6 na araw at lahat ay napakabuti. Mga kapatid, pwede po natin buksan yung ating mga Biblia sa Genesis chapter 1. Andun na po sa pangalawang verse lang po. Sa Genesis chapter, mga unang talata ito po sa banal na kasulatan. Sabi po sa wikang Tagalog, Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at bumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Parang po yung pagkakabasa po sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa 1689 Baptist Confession of Faith na ating pong pinag-aaralan. Yung sinasabi po na sa pasimula ay kinalugod ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo or ng Espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin niya po dun sa verse Genesis chapter 1 verse 2 ay yung pagkakalikha po ng sanlibutan ay hindi po siya aksidente. Ito po ay kinalugan daw po ng Diyos or kinasiyahan yung pagkakalikha. Kaya kung makikita po natin sa mga ibang theory na sinasabi ko ng science, ay ito pa lamang po sa paunang libro ng Biblia, ay pinabubulaanan niya na agad yung mga theory na sinasabi sa school, di ba po? Madalas natin encounter, naririnig natin sa mga tinuturo ng libro, ay meron daw pong theory na Big Bang or yung nanggaling daw tayo sa Big Bang theory. At meron din namang ibang theory na nanggaling daw tayo sa hayop. At marami pa po sa ating pong pag-aaral, kahit po ako ng estudyante, yun po yung aking mga nabasa o mga itinuro po sa amin. Pero yung sa Biblia po, yung pagkaka-create daw po ng sanlibutan or ng mundo, ay siya po sa lahat ay kakaiba. At I think sa science, meron din pong tinatawag na theory pagdating dito sa Bible. Yan. Nakakatawa nga po tawag yung theory na ang tawag mo ay divine theory. Pero I tell you po, hindi po siya kasali dun sa theory na pinag-aaralan natin doon. Dahil yung pagkakalikha po dito sa sinasabi sa Biblia ng Diyos, ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu ay napaka-unique or iba po sa lahat ng mga sinasabi ng science. Ito po talaga may pinagbulan, detalyado at kompleto. Yun nga po tulad sa una nating binasa sa Genesis, nilikha yung langit at ang lupa. Nandun po yung beginning, yung pagkaka-create. Tapos, hindi lang siya aksidente, tulad ng ibang theory na sinasabi na bigla nyo lang magdaan tapos doon nagsimula lahat. Napakalalim na usapin o napakarami pong debate pagdating po doon sa mga ganong usapin. Kasi may mga iba pong nagsasabi o mga iba pong stand na bakit daw, kung totoo daw po yun, ba't daw po yung mga genes or yung mga cells ay may mga kanya-kanya po pinanggagalingan at napaka-harmony.
Kasi kung totoo po yun, marami po siya pwedeng mabanggang principles sa science or magulo pa rin po. Even po yung Big Bang Theory na yun ay hindi rin po konkreto katulad po na sinasabi ng Biblia kung paano nalikha o paano po nabuo yung mundo or yung world. Dito po sa ating pong binuksan sa Genesis chapter 1, napakahalaga po ito. Pinapakita po dito na simula pa po nung una ay ang Diyos ay relasyonan o kumikilos na may pagkakaisa. Ibig sabihin po, ang Diyos ay natural po sa karakter ng Diyos na siya po ay nakikipagrelasyon or siya po ay meron po siyang connection. Siya po yung nagkakaroon ng siya po yung pinag-uulan ng initiation. At meron po siyang harmony. Hindi lang po siya nabuo ng bigla na lang i-create. Bigla na lang po siya, naisipan ng Diyos, magkaroon ng ganito. Hindi. Sabi po ng 1689, para po sa ikaluwalhatian niya. Para po dun sa mapakita yung kanyang kabutihan. Nandun po yung purpose. Imagine, from the beginning of creation, meron na siyang purpose para din po sa kanyang glory. Bukod doon, may harmony. Napaka-perfect. Wala pa po kahit ano nakikreate ka, pero yun na agad yung intention or yun na agad yung plan ng Diyos. Wala pa po yung creation. Papunta pa lamang po tayo doon sa i-create pa lang yung mga bagay. Pero yung mga bagay po na to, itong mga sinasabi ko na to, ay nag-exist na noong time na yun. Ibig sabihin po, ayon po sa kanyang kalooban, at sabi po ng 1689 sa kanyang life ng may kagalakan. Hindi po yung kinreate ng Diyos or ang lahat ng dahil naiinis lang siya kaya nalino. Hindi po, may kagalakan. Kalooban niya na may kagalakan, ganun yung pagkaka-create. At makikita po natin ito, present na agad yung character ng Diyos. Yung binanggit ko, yung Ama na pinagmulan po ng lahat, yung layunin ng lahat, o yung plano ng lahat. Nabanggit din po doon yung anak, yung salita, yung anak, yung ginamit doon yung salita. Nakita po natin sa John, sa New Testament, di ba? Kung ano yung simula. Simula ay may word, at ang word ay and so on. At syempre, present din po dito yung Espiritu Santo. Nakita po natin, doon pa lang po sa umpisa, meron na siyang nagpaparamdam na po doon or nakita na po natin doon yung flow ng Trinity. Yung tatlo, yung Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Siya po, yung Espiritu Santo naman po, ang nagbibigay ng buhay at kaayusan sa lahat. Yun po yung kanilang role pag ibig. Welcome po. Ito po, dagdag ko lamang po doon. Itinuturo din po doon dito sa Book of Genesis yung though wala po yung word na Trinity, kasi may mga philosophy po na gano'n na hinahanap daw ang Trinity na ba't wala sa Biblia kung totoo ang Trinity. Dito pa lamang po sa umpisa ay nakikita na po agad yung tatlong persona ng Diyos. Kung umpisa pa lamang po ng Biblia, no, meron na agad hint or meron na agad yung clue na nandun yung present yung Trinity. No? Hindi tinatago at ito'y labas at ito'y ano po sa lahat, alam po ng lahat. Ever since, kahit po nung simula pa po nang i-create ang lahat. Ito po, isama po natin dun sa ating mga reading. Ikakat po ito sa part na to kasi medyo mahaba po yung puntos natin, baka hindi natin abutin. Pwede po natin itong ilista dun sa mga reading po natin. Dito po sa unang puntos ng 1689, sa pinag-aaralan po natin. Kanina po yung binuksan natin ay Genesis chapter 1 verse 2. Kung may mga note po kayo, pwede nyo ilagay din po yung Job chapter 26 verse 13. Job chapter 26 verse 13. Tsaka Job chapter 33 verse 4. At ito po, isa sa mga magaganda na nagpapatunay din po na nagsumusuporta din po dito sa mga talata ito, yung John chapter 1 verse 2 to 3. At syempre yung Hebrews chapter 1 verse 2.
Kaya po, ano po natin to, i-assignment na lang po natin ito sa bahay na basahin po natin to. Ito po yung magkakatugtog patungkol puro sa paglikha ng Diyos na meron po siyang kasiyahan para po sa kanyang kaluwalhatian yung pag-create ng lahat ng bagay. Sa creation pa lamang po tayo ha. Ito po, yung sabi po, balikan po ulit po yung sa 1689 na sinabi na para sa kapahayagan ng kanyang kaluwalhatian. Gusto ko rin po i-emphasize yun. In Romans chapter 1 verse 20. Saan po natin yung ating mga Bible in Romans chapter 1 verse 20. Ito po yung sulat po ni Apostle Paul, mga taga-Roma. Ito po yung sabi, wikang Tagalog po, no? Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita at kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag sa kanyang mga ginawa. Kaya wala silang idadahilan pa. Kung nakasya po natin doon yung word na sanlibutan, yung nilikha ang sanlibutan, at yung kanyang mga ginawa. So yung mga creation niya po yung sa sanlibutan. Ang purpose lang po nun ay para po sa kanyang kaluwalhatian. Ang ibig sabihin po, yung pangunahin pong dahilan ng paglikha ay hindi po tayo. Or hindi po yung human being. Hindi po para hindi po create ng Diyos yung lahat ng bagay na nandito para po sa atin lang. Hindi po ganoon, ano? Kasi kung makikita po natin siya, marami rin po tayong naririnig na aral na gano'n na. I-create ng Lord ang earth para po tirahan ng tao. Oo, nandun na tayo, pero the main purpose ng Diyos ay para po sa kanyang glory. Para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Though makikita po natin dun sa kwento ng Genesis or dun sa mga natalapo dun sa Book of Genesis, nahuli ang tao. Nahuli ang tao dun sa mga ginawa. Na-create na yung tubig, na-create na yung earth, nandun na lahat ng mga puno, nandun na lahat ng hayop. Tapos, parang ang sa kwento po ay napaka-special ng pagkakagawa sa tao. Yes, opo. Pero, ang main purpose po ng Diyos kung bakit niya po ginawa lahat yun. Kasama po ang tao, kasama po tayo, ay para po sa kanyang glory, para po sa kanyang kaluwalhatian, para po sa kapurihan niya. Yun po yung isa sa mga gusto kong i-share din sa inyo na main purpose po ng lahat. Though, sa kwento po, nakita natin, o sa story po ng Genesis ay nag-fall ang man sa sin. Same pa rin po, ganun pa rin po yun, para po sa kaluwalhatian. Hindi po siya aksidente. Again, hugutin ko lang po rin yung unang sinabi ko, yung harmony, yung purpose na doon. From the beginning, yung create. Wala pa ang lahat, nandun na yung purpose niya, nandun na yung kanyang intention. Wala pa kahit anong nag-create. Pero nag-i-exist na yung kanyang purpose. Nung kinreate ang tao, nung kinreate ang lahat, nandun din yun para sa kanyang glory. Nung nag-fall ang men sa sin hanggang sa mga sumunod na kwento, papunta po sa New Testament hanggang sa present time natin, hindi pa rin po yun nagbabago. Nandun pa rin po yun, lahat po yun may kinalaman po or para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinapakita lamang po dito sa mga talatang ito, na may bibigay ko rin po yung mga talata na pwede rin po natin tignan o basahin po sa ating mga bahay. Pinapakita lamang po dito yung kapangyarihan, yung kanyang pong karunungan, at syempre po yung kabutihan ng Diyos. Yung mundo po para po siyang salamin na nagpapakita lamang po kung sino ang Diyos. Kinreate po yung word na nare-reflect niya po yung tatlong to, yung kapangyarihan, karunungan at kabutihan ng Diyos. Kung tayo man po ay nandun sa state na kung hinahanap natin yung purpose natin. Talog lang po ako, napakalayo yung sinasabi ko, no? Nandun tayo sa state na
tinatanong natin kung ano yung purpose natin. Better to read the Bible para makita po natin kung ano talaga purpose mo. Purpose ng lahat ng nandito. Ito po yung number 1, purpose. Pero mahabang usapin po ito. Hindi pa po pumapasok dito yung fall of man. Creation pa lamang po ito. Napakahalaga po nito kasi dahil tinuturuan po tayo nito na ang buhay po ay hindi po umiikot lang sa atin. Ulitin ko po, no? Ang buhay po ay hindi lang umiikot sa atin. Lalo po sa ating mga youth, sa ating pong mga kabataan, ating pong mga kababaihan, lalo po sa mga kalalakihan. Yung buhay po ay hindi lang po umiikot sa atin. Hindi lang po tayo yung mundo. Hindi lang po Pilipinas, hindi lang po Marikina. Yung layunin po, ng lahat po ng bagay na nandito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. For His glory. Yun po yung pagkakreate niya, ganun niya ginawa lahat. Ito po, pakilista na lang po ulit. Jeremiah chapter 10, verse 12. Awit, 104 or Psalm 104, verse 24. Meron din po sa Proverbs chapter 3 or Kawikaan. Ito po yung pinag-aralan ng mga young professional noong Friday. Kawikaan chapter 3 verse 19. Or tsaka ito po, idagdag din po natin yung Acts chapter 14. Acts chapter 14 verse 15 and 16. Doon po sa pangatlo na puntos ng 1689 Baptist Confession Creed, yung nalikhain o gawin ang sanlibutan at may mga bagay. At ng mga bagay, yung mga hindi ko nakikita at nakikita. Doon lang din po ulit sa Genesis chapter 1. Doon lang po ng isa, yung Genesis chapter 1, verse 1. Masyado kabisado na po ito ng mga kabataan. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning. In the beginning. Noong pasimula. Pag ito talaga nakalimutan pa, ano? Basahin ko po, no? Genesis chapter 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang bugis o anyo. Yung sa 2, sa binasa ko na rin kanina. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi po nagbanggaan ng planeta. Hindi po nag-evolve ang unggoy. Hindi po kung kayo naman galing ng tao o kung kaninong cell man po nung galing. Nung pasimula po, intentionally nilikha. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Grabe, no? Unang-una walang talata ng Biblia, makasalanan na tayo mga tao dahil sa ating mga tinuturo. Doon pa lamang po sa unang talata, hindi na agad natin yung word, ano nga word ng kabataan. Sumablay na agad tayo doon. Ibig sabihin po, yung Diyos po ay siya lang po yung may tanging likha. Yun po, yung ina-emphasize din ng talata. Siya lamang po, hindi po galing kung saan. Hindi lang po yung world, yung earth, pati po yung langit at lupa. Even po yun yung langit na atin pong hindi pa nakikita physically, pero atin pong pinaniniwalaan na nag-i-exist dahil po ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Even po yun siya ang nag-create. Tayo po yung walang kinalaman na ron. Kumbaga, sa present time natin, walang kahit sino man pong nakapunta pa ron na buhay na nandito. Ay, hindi, meron. Pero nakabalik dito at nagpatotoo patungkol doon ang Panginoong Jesus na nagturo. Even po yung mga bagay doon, kasama po yun sa creation ng Lord. Tapos, sabi pa po sa 1689, mga nakikita ng tao, ibig sabihin po, mga visible, mga nakikita ng tao, yung mga example nun, yung mga hayop, yung palikasan, yung mga anything na nakikita po natin. Mga bagay din po na hindi nakikita, yun nga po, yung
langit. Example is kung sinulat ko dito yung anghel, mga spiritual na spiritual na realidad na nasasabi din po dito sa Biblia. Even po yun, mga nakikita natin at mga hindi nakikita, siya rin po ang nag-create. Kasama po yun sa creation. Wala pong bahagi dun sa mga kinreate ng Lord na hiwalay po sa Kanya. Hindi po pwedeng may nag-exist dito na hindi galing sa Lord. O may creation po na hindi na walang purpose para sa Kanya. Lahat po ay umaasa o lahat po ay connected sa Diyos. Ibig sabihin, nag-i-exist o umiiral po dahil sa Diyos. Buksan po natin yung ating mga Biblia, John chapter 1, verse 2. Halos kaparehas po nito yan. Sa New Testament naman po. Madalas din pong binabasa ito ng mga kabataan. Ito po, sinasabi niya, no? Basahin ko na po ron hanggang sa 1. John chapter 1, papunta po dito. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Malinaw po, no? Wala pong nilikha na hindi sa pamamagitan po ng Diyos. Ang ganda po itong talata to, kahit balik-balik na rin mo yung sinasabi, ng pasimula ay naroon na ang salita. Dito pa lamang po, doon sa ating pinag-aaralan ay kaya na po i-justify po ng talatang to, yung patungkol po sa paglikha. At hanggang sa New Testament, nandito rin po. At napakaganda po nung pinagmulan ng Book of John. Tingnan po, no? Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa panimula ay kasama ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Napakaganda po ng talata. Idagdag ko rin po itong Colossians chapter 1:16. Kulit yata yung Biblia. Kulit yung Bible. Hindi. Ano po? Colossians chapter 1, verse 16. Yes, iba ko. Ito po, no? Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, makikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinuko ay mananatili nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Meaning po, no, yung ibig sabihin po, ang Diyos ang tanging may likha ng langit at lupa. At ito pa po, yung part dun sa Genesis ng creation na napaka amazing. In 6 days, yung sinasabi po ng 1689 na sa loob po ng 6 na araw. Yung anything, wala pa po yung lahat, kinrain po ng lahat ng Diyos sa loob po ng 6 na araw.
kung babalikan po natin sa Genesis, no? Genesis chapter 2, verse 1, at ang ibig sabihin niya puro na may kaayusan lahat in 6 days. Created po ng Diyos lahat in 6 days. Nilikha niya puro lahat ng may kaayusan. Ibig sabihin po, may maayos, may pattern, meron po siyang harmony, nasa ayos po yung kanyang paggagawa. At may hangganan. Meron din pong end. Siyempre, kung una ko na sinabi, sinadya or intentionally ginawa ko ng Diyos. Hindi po siya aksidente. Hindi lang po siya yung basta proseso lang. Ito na, dire-diretso na siya na parang machine. Na kung may error, i-reject na lang. Hindi po ganun kinreate. Hindi po to basta hindi rin po ito sinasabi na kung gano'n lang siya katagal. Or wala pong sinabi ron na ganito kahaba ang proseso. Pero in-emphasize lang po, pinakita lang po nung sa talata sa Genesis chapter 2 na 6 days lang po yung lahat sa Diyos. Pero ito po, may mga argumento po doon na iba na po yung date nun. Pero syempre ibang usapan, ibang pag-aaral pa po yun. Pero malino po, sa ating pong binabasa, nakikita po natin doon sa Biblia na ito po ay 6 na araw pong nilikha ng Diyos. Ng may kaayusan at saka po ng may hangganan. Yung disenyo po ng creation or disenyo po ng mundo ay hindi po siya magulo. Siya po ay may meron po siyang harmony. At even po dun sa kaliit-litang detalye, ngayon po sa panahon natin ay nakikita naman na po yun sa pag-aaral, lalo po ng mga science, kung atin po titignan siya sa ganung point of view, ay meron po siya lahat, meron po siyang harmony. Even po dun sa human structure, dun sa structure po nung pagkaka-create sa human body, na may mga purpose po lahat, na meron pong gamit lahat ng bahagi ng katawan ng tao. Even po sa nature, ganoon din po. Meron pong cycle. Ito po pinag-aaralan din natin sa school. Meron din pong, ang tawag ba, yung kinakain ng plant, tapos ang plant nakikinabag sa may ecosystem. Meron po siyang sistema. Meron? Puchi. Kala mo yan, Carl. Yung tawag dito. Sa piling niya yata. Yan yung tawag. Puchi. Puchi. Food web. Meron siyang ecosystem. Meron siyang sistema. Meron siyang kaayusan. Sa ano pa lamang po yan, doon lamang po sa pag-aaral ng mga hayop, ng halaman, maging sa human being. Even po, sa kaliit-litang cells ng katawan ng kung sino man, ay consistent po yun, na meron po siyang sistema. Imagine lahat na napakadaming bagay, even po yung mga mikrobyo, may sistema din sila. Meron din silang ecosystem. Kahit po yung nasa ilalim din po ng dagat, alam din naman po natin yan, na napag-aaralan natin na meron din silang ecosystem, na meron din silang hangganan, meron din silang pagmumulan, meron din silang purpose sa isa't isa. At pinaka-highlight, ito po lagi sinasabi ko sa Genesis after gawin na napakabuti. Sinabi rin po sa 1689 na sa huling part, napakabuti. Ang lahat ay napakabuti. Sabihin po, nilikha po ng Diyos yun ng walang kasalanan. Sa simula, walang kasalanan ng tinreate. Wala pong kapintasan. At syempre, kaaya-aya sa Kanya. Napansin po natin nung pag kini-create ng Diyos yung mga bagay-bagay. Napakabuti. Ibig sabihin, perfect. Wala po yung kasalanan at wala pong kapintasan. Yung kasalanan po, tsaka po yung katiwalian ay hindi po bahagi ng original na or sa original na creation ng Diyos. Kaya po, pagdating dun sa sumunod na chapter ng Biblia, ng Genesis,
meron po talaga doon nakasulat patungkol po sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan. Kaya meron po doon, hindi natin siya pwedeng iniwalay. Hindi po natin siya pwedeng talunan. Hindi natin siya pwedeng i-bypass. Hindi natin siya pwedeng kalimutan na merong all of men. Meron pong pagkakahulog sa kasalanan ng tao. At doon na po pumapasok yung mga ibang tanong natin. Na bakit ganito kung perfect ginawa ng Diyos, may ganito? Balikan lang po natin yung Genesis, baka po meron tong all of men. Baka po yung Genesis na alam natin, walang Genesis chapter 3. Hindi po pwede yun. Nandun po yun. Pero usapan naman po natin ay yung paglikha, sabihin po, perfectly, ginawa ng Diyos ang lahat. Walang kapintasan, lahat po yun, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Even po tayo sa tao. Ang kinait ng tao, di ba? May bilin. Ito po, sa mga susunod pong aralin dito sa binuksan mo pong aralin natin ng mga nilikha ng Diyos, madadaanan po natin po. Yung patungkol din po sa ano po yung ibinilin sa mga tao, sa mga unang tao, dun sa kay Adan at kay Eva, kasi kasama po sila sa creation ng Diyos. At marami pa pong aralin yung mga susunod pagdating. Ito po, kunti ko na makalimutan, pakisama rin po pala itong Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Isama po sa reading natin dito. Para po, pagka pinag-aralan na po yung mga susunod na lesson, ito po yung pinaka-background, or ito na po yung idea natin pagdating doon sa creation. At yung last po, may tatlo pa po muling talata in Genesis chapter 1, verse 31. Ecclesiastes chapter 7, verse 29. Romans chapter 5, verse 12. Ito po, mga assignment po natin para sa reading po natin sa bahay pagdating dito sa 1689. Lima po yun, ano? Pagdating kalimutan, reading ko lamang po. Una, ang Diyos na sa pag-apat ko. Yun, Genesis chapter 1 verse, Genesis chapter 2 verse 1, tsaka Exodus 20, 8 to 11. Yung sa panglima po, in Genesis chapter 1, 31, Ecclesiastes chapter 7 verse 29, Romans 5, 12. Yung panglima po. Ulitin ko lang po, yung limang binidiin or binibigay po ng 1689 sa atin aralin, ano, ay yung Diyos daw po na Trinidad ang may likha ng lahat. Yung Trinity. Present na po yung Trinity. Ulitin ko lang po, present na po yung Trinity sa creation pa lamang po. Yung pangalawa po, paglikha ay ginawa ayon po sa kanyang kalooban. Intention po ginawa ng Diyos yung may kagalakan. Tapos yung pangatlo po, ang layunin po ng lahat ng bagay ay luwalhatiin ng Diyos. Para po dun sa glory ng Diyos. Pangapat, ang lahat ng nilikha ay umaasa sa Diyos or nakadepende sa Diyos. At yung panglima, yung pagkasabi ko lamang po, ang nilikha ay mabuti sa simula. Simula, wala pa po kasi dito yung all of men. Pero po bilang application, pwede po itong pagdilay-dilayan or ating din pong pag-isip-isipan na kung ang Diyos po na may likha po ng lahat, kung ang Diyos po ang may likha ng lahat, hindi po tayo yung sentro ng buhay. Lahat po yun ay para sa Kanya, para po sa kaluwalhatian niya. Dapat po, ganito rin po yung ating lifestyle, yung ating pong pamumuhay. Na hindi lamang po tayo dapat nakatuon or self-centered or lagi iniisip lamang po yung sarili. Dahil hindi po yun yung main purpose ng kinreate ng Diyos ang lahat. What more po tayo nananampalataya sa Diyos? Dapat po alam natin to na everything, anything ay para po sa glory ng Lord. Isa pa po doon, kung ang nilikha po ng Diyos ay lahat ay mabuti, dapat po natin itong igalang.
dapat po natin pangalagaan. Hindi po natin siya dapat hindi po dapat nanggagaling sa atin yung mga salitang nag-o-oppose din po doon sa creation. Dapat po natin itong i-respect by context. Dapat po natin siyang intindihin kung paano nilikha lahat at yung sumunod na mga kwento. Kasi mahaba na po yung journey nun. Ito, nandun pa lamang po sa umpisa. As is, or kung ano man po yung nabasa natin dito, dapat po natin itong magbigay ng pinakamataas na paggalang at respeto doon sa creation. Kasi hindi po ito tinanggal ng Diyos eh. Imagine, umabot po sa time natin. Pwede bang hindi na lang po isama sa Biblia noong time na. Pero hindi, niloob po ng Diyos eh. Niloob ng Diyos na makita natin yung creation. In the beginning. Para po itong mapa. Nandun yung start to finish. Kaya nga po giya ang Biblia, even po doon. Kasi kung hindi po sasama yung Genesis, isipin na naman po natin, tayo pong mga mananampalataya, pagka binato tayo ng prinsipyo na sa nagmula ang lahat, ang tao, sa nagmula ang tao, baka kung kagatin na lang natin na nanggaling tayo sa unggoy. Diba? Or kagatin na lang po natin na nagbagaan lang ang planeta, kaya tayo na-create. Kasi kung ganun po ang argumento, hindi po ako papayag. Kasi may mga taong hindi naman po mukhang unggoy. Biro lang po. Pero yun po yun. Yung great purpose ng Lord ay para po sa kanyang Lord. Para po sa kapurihan niya, para po sa kaluwalhatian niya. Pangatlo po, para po sa ating application, kung ang Diyos ang pinagmula ng lahat, sa kanya rin po dapat bumabalik ang lahat. Kaya po nag-start ang lahat, dapat sa kanya din gagawin. Hindi po natin pwedeng angkinin. Nanguna po sa creation pa lang, wala na tayong participation. Sabi nga ni Carol, wala kang ambag. Wala tayong ambag. Salamat po, no? Manalangin po tayo. Amin namang Diyos sa mga pag-irin sa lahat. Salamat po sa mga talata po na binigay niyo po sa amin upang amin po aralin. Panginoon, nawa sa umaga po ito ay gawin mo po sa isip at sa puso po namin yung kahalagahan ng inyong paglikha. Na sa simula po ay kinreate po ang lahat ng bagay ng perfecto at ng kaaya-aya po sa inyong karapatan. Panginoon, gabayan niyo rin nawa yung bawat isa sa amin pong pamumuhay, na hindi po kami maging self-centered at hindi po namin angkinin kung ano man po yung glory na dapat po ay sa inyo. Salamat po amin naman po sa kalayaan po na kami po ay fellowship, na kami po ay makakapag-aral, na kami po ay makakapagpanalanginan na wala po lang. Salamat po sa opportunity na ito, Panginoon. Panginoon, sa umaga rin pong ito, amin din pong nilalapit sa inyo yung inyong pong banal na gawain. Gabayan niyo rin po kami, samahan niyo po kami sa buong maghapon na pagsasama-sama po namin bilang magkakaroon. Ito po yung aming panalangin at salamat sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Baka po may mga question or clarification po tayo doon sa ating mga binuksan. Pwede po natin ito. Meron po? Cardo na. Pero meron kayo question ba? Separation. Sabi ni talaga ba? Recap mo nga daw. Recap daw. Baka po meron. Baka po may mga naguguluhan kayong part doon sa... What is it? Malinaw ko yung lahat ng tayo sa Kung wala po, pwede naman po siguro kung may maisip na tanong, chat nyo na lang sa GC. Masagutin po natin. Or baka mamaya hindi pa nagpa-function lahat. So, yun po. Wala na po, no? 1, 2, 3, close na. Sige po, tawagin ko po yung ating tagapanguna sa umagang ito. Blessed Sunday morning po sa bawat isa. Tayo po ay sisimula sa dalawang bahagi ng ating gawain. Before po tayo magsimula, let us welcome po si Kate Peralta sa first time visitor. Good morning, Kate. Tayo po ay magsisimula ng dalawang bahagi ng ating gawain. Ito po ang pabalita sa araw na ito.
Para po sa mga weekly activities ng ating simbahan, prayer meeting every Wednesday, 7:30 to 9 p.m. Youth discipleship every Friday, 7:30 to 9 p.m. Children's evangelism every Saturday at 4 p.m. Children's Sunday School at 8 a.m. to 9 a.m. FOF lesson for this afternoon is canceled and will resume on January 25. Lesson 6, Salvation. Our teacher will be Elder Celso Kapistan. Visitation and house-to-house Bible study for month of January to March. Marundan family, January 15. Domino family, January 20. Garcia family, January 27. Handog family, February 1, Sunday afternoon, tentative. Alex Almendras, February 3. Orines and Cadano family, February 8, Sunday afternoon, tentative. Ramos family, February 10. Rovira family, February 17. Piamonte family, February 24. Capistrano and Rosete family, March 3. Agodo family, March 10. Diaz family, March 17. Landicho family, March 24. Serra family, March 31. For January 18, wala po tayong Sunday school. Our divine service will start at 9 a.m. Wala po sanang mag-malilate. And our preacher next Sunday will be Pastor Edmond Alan Landicho. David celebrating the same truth on Book of Romans 4, verse 6 to 8. Para sa araw na ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Scripture and opening prayer by Brother Gary Domino. Book of Matthew, chapter 6, 1 to 34. Offertory and prayer, Elder Celso Capistrano. Offertory song by Adolf Ministry. Praise and worship by Adolf Ministry. Preaching and benediction by Elder Celso Capistrano on Book of Romans, chapter 4, verse 1 to 5. Abraham justified by faith. Paalala lang po bago tayo magsimula. Pakihinaan po ang ating mga telepono, baka may Shopee, para makaiwas po tayo sa anumang abala sa ating gawain. Iwasan po ang paglabas hanggang maaari para makapagpakinig po tayo ng maayos sa mensahe ng Panginoon. Salamat po. Ngayon po, itinatawagan ko po si Brother Gary Domino para sa pangunguna sa pagbasa ng salita ng Diyos. Brother ka na. Kaya po napaaga sasabihin ko lang po kaya po napaaga sa 18 ang service. After the service po, pupunta po kayo sa banyo kay Bert to commemorate birthday and death anniversary ni ate. Sa 18 na po kasi yun. Kaya inaasahan po namin ang church room na doon para magkaroon tayo ng konting service tapos magsalo-salo po tayo. So, sa 18 na po yun sa Sunday. January 18. Kaya napaaga po yung service natin sa 18. Tayo po tayo, tapos bukas po tayo sa ating mga Biblia sa Matthew 6, Mateo 6, mga talatang 1 hanggang 10 po tayo.
Basahin po natin ang salitan. Ito po mayroong magandang katuruan tungkol sa paglilibos. Pag-ingatan ninyo hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwan sa inyong Ama na nasa langit. Huwag mo nang ipag-inay para ay mananawa ng mga pagkukulit sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Dalalain nyo, pinagkakalaman ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam. Ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mo ihip ang iyong pagbibigay ng limos sa mga nagpipamanan na nagpipilihan ng dalawang ihip siyang mamimigay ng gantimpala sa iyo. Tuturuan tungkol sa panalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga pagkumuli. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan niyo, pinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka mula sa mga sigil at sa mo ang pito, sa panalangin sa iyo ang mga hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakita ang ginagawa mo hindi ang siyang ibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong magamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hingkig. Ang akala nila ay mapapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutularan, alam na hindi gumawa ng sarili ng inyong kailangan. Huwag niyo Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Lumanawa ang iyong kaharian. Sumunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At tawagan niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagkatawad namin sa mga nakasasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso sa masama, sapagkat iyon ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat pinagkakaroon niyo ang mga nakasasala sa inyo, patawarin niyo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y nag-aalunod, huwag kayong magmumamalukod tulad ng mga pagpapalibig. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang makasin ang mga tao na sila'y nag-aalunod. Tandaan ninyo, pinagkakaroon nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag mag-aayon ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at alisin mo ang iyong buhok. Upang mapapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aalunod, ang iyong Ama na hindi mo nakikita at laging makakaalam nito. Siya ang nakakita ng ginagawa mo ng hindi, ang siya ang ibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip magtutupo kayo ng kayamanan sa langit, doon walang nanitira ang insekto at kalawang, at walang makakapasok ng magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, magpapaliwanag ng iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong katawan. At kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. Wala nang hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuutan niya ang isa at hindi ang dalawa. Paglilingkuran ng tapat isa at mamamagitan ng dalawa. Hindi mo maaaring paglingkuran na pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin
at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Basta limaw ang malibot, hindi sila tatalim ni maani-mano, kaya nagtitikos sa mahali. Ngunit napahali sa naging Ama na sa langit. Hindi ba kayo maglalakay sa mga libot? Sino sa inyong kapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo magbabalik sa tungkol sa pananamit? Isipin niyo paano tumutubo ang mga dalaga sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ng mga damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung ginagawa ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at pinagpapasa sa ginagawa sa kalan, kayo kaya, kailiin ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, umimin o damit. Hindi ba ang magiging ng pagkakalat tungkol sa mga bagay na ito? Alam natin ang Ama na sa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga niyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Kaya, Huwag ninyong alalahanin ang bukas,